Na namang mapaplaning nito mga kababayan dahil mayroon na namang hint na binitawan si dating Pangulong Duterte mga kababayan na posibleng may kinalaman dito sa gulo sa politika. Ang sabi kasi ni dating Pangulong Digong mga kababayan ay may grupo daw kakausap sa kanya. Tapos na daw nilang kinausap si Inday mga kababayan at ngayon siya naman. Hindi daw kasi stable mga kababayan ang sitwasyon ngayon doon sa taas. At malay daw natin biglang babaliktad ang tadhana. At malay daw natin silang lahat mga kababayan doon na magtatrabaho sa Malacanang. Yan talaga ang sinabi ni dating Pangulong Duterte mga kababayan dito sa kanyang speech sa Davao City. Panoorin po ninyo ha. Pero nakakaintindi ba ng Bisaya itong singagnag mga kababayan? Kung hindi atin-atin lang po ito mga kababayan ha. Huwag niyong i-share sa kanya. Tayo-tayo lang ang nakakaalam. Itatranslate po natin mga kababayan dahil nasa local dialect po ito ni dating Pangulong Digong. Panoorin po ninyo ha. Hindi gwapo ang panahon. Hindi maganda ang panahon. Sa lahat po ito ng hindi nakakaintindi ng Bisaya mga kababayan ha. Ika-translate natin. Basig mo kalit lang na yung baliktad. Baka bigla na lang itong babaliktad. Yung panahon daw mga kababayan. Pero kitang sa umos, wala tayo labi. Pero tayong nasa baba, hindi tayo kasali. Yun lang nasa taas mga kababayan. Pero dahil mag-istorya na ako. Oh. At mayroon daw gustong makipag-usap sa kanya mga kababayan. Sino PRRD? Sino? Gustong malaman ni Ngag-Ngag mga kababayan kung sino. Sige, ako na. Presidente ko. Dati ako So, presidente. amot lang o magkakuan ba ang lugar mas Ang sabi niya mga kababayan, ewan ko lang kung sasama ba si Baste. gusto ko sila mag-istorya. Dahil gusto rin Kumalang silang sila sa istorya ng Inday. dahil gusto rin nilang makausap si Baste. Dahil tapos na silang mag-usap ni Inday. Sino yan? Pero hindi ganit ni Malacanang kita anita lang magtrabaho. Palakpakan ng tao mga kababayan. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Pero kung hindi ito, hindi niya tinuloy mga kababayan na. Doon lang, kung hindi ito, tapos sabi niya, Malacanang lahat tayo nito magtatrabaho. Palakpakan ang mga tao mga kababayan. Sino ba yung gusto mong kausapin, PRRD? Tapos na daw kinausap si Inday at ang gulo daw mga kababayan, andun sa taas. Meaning, sa higher rank. President, Vice President, at etc. At baka daw babaliktad mga kababayan ang tadhana. Baka sa Malacanang na sila magtatrabaho nito. Tugay kayo, ito na po itong istorya. Pupuntahan na daw niya ngayon mga kababayan. Kung marinig ito ni Ngag-Ngag, mapapraning na naman yan mga kababayan. Papalitan na naman yan mga pulis dyan sa Davao City. Ilang beses lang pinalitan mga kababayan. Dili kayo mas importante sila. Sabi ni dating Pangulong Digong, hindi ito ibig sabihin na mas importante yung kakausapin ko ngayon kaysa sa inyo. Dahil ang kausap niya ngayon mga kababayan yung mga barangay captains ng Davao City. Kasi inyo, kung laing panahon, mas importante mo. Kung ibang panahon, mas importante kayo kaysa dito sa kakausapin ko. Dili sila. Pero Hindi sila. sa ang sitwasyon karon, Pero sa sitwasyon ngayon, sino kaya ito? mas importante sila. Mas importante sila sa sitwasyon ngayon. Kaya urgently mga kababayan, may kakausapin si dating Pangulong Digong. Istorya na mo. Nakasabot mo. Insanas. Alam niyo na kung sino to. Kayo naman kababayan, sino kayang kakausapin ni dating Pangulong Duterte? Actually, hindi siya ang kakausap, siya ang kakausapin. Tapos nang kinausap si Sara mga kababayan. Paano mo nga anak na ang sitwasyon? Sabi ni dating Pangulong Digong, alam niyo na ganyan na ang sitwasyon. Meaning, not stable, di ba? So, Pilit. kung gawaton man ninyo ang akong pagkatao, Pero hanggang doon lang yung mga kababayan ha. Umalis na si PRRD after nun. At eto mga kababayan, eto ang kanyang speech earlier. Na may kaugnayan sa pagtakbo niya bilang mayor ng Davao City at pagtakbo ni Baste Duterte bilang vice mayor as backup niya mga kababayan. hangyo ko ninyo, udagan ko, sabangan ko ninyo. Nakikiusap ako sa inyo na tatakbo ako. Tulungan niyo naman ako. Sa pagkip na siguro, ang akong anak, umuha na niyo vice mayor. Ang aking anak gawin niyo namang vice mayor si Baste Duterte mga Parang kababayan. komportable ko. Para comfortable ako. Komportable ko. Simbang kong mapangungot ko, anak. Dahil pag naman sana mangyari at bangungutin ako,
andyan si Basti. Wag mo ang plano. O kung babagsak daw ang eroplano mga kababayan, Amakbo, ang gina. Masaya mo lang na yung tinubagan. sabi mo to, wag naman, ang sabi ni dating Pangulong Digong mga kababayan, ibabagsak talaga yan kapag ganyan kayo sasagot. Ayaw. Sige. Wag naman. Oh. Sige na. Murag ni hatan ko og signal sa inyo karon Binibigay ko na ang signal ngayon sa inyo na na udagan ko pagka mayo. tatakbo ako bilang alcalde. O niya, ako para sigurado yun, At para sigurado talaga nung Duterte lang yan po, mabili magtigok ko, na Duterte pa rin ang maiiwan kapag mamatay man ako. ang ulinan kasi, diya ka lang sa likod, Sinabihan ko si Basta, dyan ka lang sa likod. so alam kay matumban ako, Saluhin mo lang ako kung natutumba ako. In short mga kababayan, pag vice mayor ka lang, ikaw lang gihapon, total, mayor ng balaan. dahil kapag matitigok man ako ng 10 oras, ikaw ang papalit bilang mayor. Total, mayor ka naman dati. Muna lang na, Yan na lang, kaya akong proposal ninyo, mayor ko, Aking proposal ang akong sa inyo. anak, mayor ako at ang aking anak ang vice mayor. vice mayor, ang okay ako, Yun pa rin, ako, stricto ko, ako stricto, basta pang disiplinado gobyerno. pagdating sa governance. Basta ang inyong pag-istorya ka, Basta kung kakausapin nyo lang ako, there will never be a time mag-istorya ka sa City Hall sa akong balay o sa gawas. there will never be time na magkakausap tayo sa City Hall, sa bahay ko, Na mag-istorya ka o mali. na mag-usap tayo ng mali. Yung mga maling bagay mga kababayan. Kana tigil na may tabo. Hindi yan mangyayari. Kinabuhi, tama o mali. Total, ang life is right and wrong. Dili lang tas tama. Dito lang tayo sa tama. Dili lang tas tama. Dito lang tayo sa tama. Kay Kasi ana ang kinabuhi. ganyan ang buhay So, ako, mayor, mo gyapon, stricto gyud ko sa tanan. Ako, mayor, stricto talaga ako sa lahat. Pinas disiplina. Sa disiplina. Pero pa yung sa kaayuhan sa lungsod. Pero pagdating sa kung anong nakakabuti dito sa syudad, May problema. walang problema. Kung kaayuhan sa atong isig katao, Kung nakakabuti sa ating kapwa, walang problema. Ana, gina. Ganyan talaga yan. Ganun pa rin. Ang batasan, Ang aking ugali, pagka-presidente. nung presidente ako, eto, yan pa rin ang nakikita nyo. Ito pa. Pauna na. Yan na yan. Pero ato pang maningkamot Pero pagsisikapan ko lang, sa akong 3 years, sa parang di aking man 3 mada. years, Pero- parang hindi makakaya. O masunod-sunod din ang mayor niya. Ako, masunod mayor yapon. Kung mananalo again and again ang mayor ng Davao City, example, 3 consecutive term, ang kanyang uunahin proyekto ng mga kababayan, pakinggan nyo ha, mga taga, mga Davaoan nyo. Atong mangita na paagi kung saan na ito pag buslot o mga dalan. Hahanap na sila ng paraan mga kababayan kung paano gumawa ng mga bagong daan. Dahil grabing investors mga kababayan Sumikat ng sumikat ang Davao City. Dagsa ang mga investors mga kababayan at hindi na po kaya ng capacity ng roads. Ang daming ng mga tao at sasakyan kaya buhol-buhol ang traffic. Pero mayroon pang mga under construction mga kababayan ng mga roads. Kaso nga lang mga kababayan, maraming mga proyekto ang ginorgor ni Ngagba sa Davao City at sa Mindanao. Kabilang na sana mga kababayan yung modernization ng bus transit system nila doon. Yung high capacity bus, ginorgor ni Bangag. Hindi na matutuloy mga kababayan. Kung lisudan kayo, kung kita kayo pasulod nila sa... Masyado ng traffic doon sa bandang Panakan at Saksak. Mupod nga rin. Gayon din sa South mga kababayan daw. So, muna na yung solusyon na, pasig muna na yung atong Diyan na lang siya focus mga kababayan. trabaho. Huwag nila muna na itong panitumutan. Yan ang kanyang pagsisikapan. Dahil sobrang traffic ng Davao City. Sa una to, paglihok nga rin dapat. At yung traffic naman ngayon mga kababayan, ang sinasakyan ngayon Nograles na kanyang kalaban na kapag ako ang uupo, tapos ang traffic. Dahil lilipad na kayong lahat dahil high na high kayo. Baka ganyan mga kababayan, lilipad ang utak ng mga tao dahil sinograles na Total, ang kwarta sige nagsulod building, trabaho Dami na ng buildings. sa mga anak.
trabaho, o lahat na. Nandoon na sa Davao City, mga kababayan. So, Pagsisikapan na lang daw ni dating Pangulong Digong yun, mga kababayan, ang ma-solve at traffic. marami kasulti siguro ninyo. O, yan lang. So, ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.